Just a kid with a big dream. June 8, 2026, isang masaklap na balita ang natanggap ng nanay na si Rovilyn ukol sa kanyang anak. Si Rene, ang kanyang 19 years old son, isang national champion na halos kaluluwas lamang sa Maynila upang simulan sana ang pag-abot ng kanyang mataas na pangarap, ay nasawi sa ni-umano ng isang aksidente. Tumawag na ako, sabi niya, ma'am, na-aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko, ba't napunta doon sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari, bakit ganon ang nangyari sa anak ko? Ang masaklap, ang mismong institusyon na nag-recruit sa binatilyo at nangako para sa kanyang magandang future ay hindi man lamang kumonta kay Rovilyn ni isang beses matapos ang insidente. Nang araw na yon, naglabas ng formal statement ang Ateneo de Manila University, ang isa sa mga pinakaprestihiyosong academic institution sa bansa at tahanan ng dominanteng basketball program sa UAAP. Kinumpirma ng mga ito ang pagkasawi hindi lamang ng isa, kundi ng dalawa sa kanilang student-athlete habang nasa isang team building activity sa Aurora. Dalawang pamilya ang sabay na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Una, si Rene Clerk Baterbonia na noon ay kagagraduate lamang sa senior high sa Ateneo de Davao University, ilang linggo pa lamang nakakalipas. Ang ikalawang nasawi, ang 21 years old na si Divine Adili, isang 6'10" Nigerian center na nasa ika-second year ng program. Mag-isa nitong nilisan ng Lagos, Nigeria upang buuin ang kanyang basketball career sa Pinas. Ang gentle giant na minamahal ng kanyang team dahil sa pagiging mabuti at pagiging chill nito. Nakatakdang iuwi ang mga labi nito sa kanyang bansa sa mga susunod na araw. Si Rene o mas kilala bilang Bobet ay isinilang sa probinsya ng Agusan del Sur sa Mindanao. Itinaguyod si Bobet at ang 6 pa nitong maliliit na kapatid ng kanilang magulang na sina Rovilyn at Rene Sr. sa pamamagitan ng pagtitinda ng isda. Ang hindi alam ng marami, hindi basketball ang unang sport ni Bobet kundi soccer. Gayunpaman, sa loob lamang ng 3 taon, hindi lamang ito naging mahusay sa ring, kundi naging isa pa sa most decorated young player sa Pinas. Sa taas na 6'4", itinuturing si Rene bilang superstar ng basketball court sa Davao Region bago pa man ito sumali sa Ateneo Blue Eagles. Noong 2025, nakamit rin ng rehiyon ang kauna-unahan nitong title sa palarong pambansa sa pangunguna ni Rene kung saan nakakuha ito ng 19 points sa finals, kaya naman naging MVP ito at napabilang sa tournament's Mythical 5. Sa parehong taon, nirepresent naman ito ang Pinas sa ASEAN School Game nang makapuntos ng 21 sa Championship Games laban sa Malaysia para masungkit ng national team ang gold. Dahil sa angking husay ni Rene, ilang prestihiyosong school ang nag-aagawan rito. Gayunpaman, sa huli ay pinili nitong Ateneo. Nang i-anunsyo ng ADMU ang pagsali ni Rene, nagdiwang ang sports community at kumpiyansa na si Rene ang magiging susunod na Great Blue Eagle. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nagmamasid lamang sa malayo ang kanyang pamilya at kaibigan. Bagamat hanggat kaya, sinusuportahan nila ito, lalo na ng kanyang number 1 fan nanay na si Rovilyn na sobrang proud kay Bobet. Para sa mga ito, walang nagbago kay Rene. Bagkus ay lalo pa nitong naipamalas ang kanyang pagiging mapagkumbaba at pagmamahal sa kaanak. Ang tanging pangarap nito ay maiahon ng kanyang pamilya mula sa kahirapan. Regular nitong ipinapadala sa magulang ang 80% ng kanyang kita at allowance mula sa paglalaro. Hindi ito kailanman nakalimot kung saan ito nagmula at paanong naabot ang kanyang pangarap sa tulong ng mga mahal sa buhay.
8 days bago ang kamatayan ni Rene, naglaro ito sa kanyang final game sa palarong pambansa sa Agusan del Sur sa kanyang home province. Matapos ito, nagpost pa si Rene sa Facebook ng isang farewell. Isang pamamaalam para sa kanyang high school career, ang pagsasara ng isang kabanata bago buksan ang susunod. Walang sino man na nag-akala na iyon na pala ang isa sa mga pinakahuling mensaheng mababasa ng kanyang 100,000 tagahanga habang siya ay nabubuhay. 4 na araw mula noon, June 4, 2026, dumating si Rene sa Maynila. Subalit 4 na araw lamang muli ang lumipas, nasawi naman ito. Nang mga panahong yon, hindi pa ito nakakaisang laro sa UAAP game bilang Blue Eagle. Hindi pa rin ito naisusuot ang asul at puting uniform para sa liga. At hindi pa nito nakukuha ang inaasam ng karamihan na makakamtan nito balang araw. Ayon sa report, June 8, nang magtungo sa isang private resort sa Dipakulaw, Aurora ang grupo ni Rene para sa isang team building bago harapin ang paparating na UAAP Season 89. Bandang 2:40 PM, lumusong sa tubig ang players. Bilang parte umano ng activity, magkakasamang naglakad sa dagat sina Rene at Divine kasama ang iba pang members na may lalim na tinatansyang hanggang hita. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang umanong natangay ang mga ito sa mas malalim na bahagi ng tubig sanhi ng napakalakas na alon. Ayon sa ulat, agarang hinanap sina Rene at Divine ng kanilang mga kasamahan nang mapansing nawawala ang mga ito. Ginawa umano ng mga itong lahat, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin naisalba ang buhay ng dalawa. 3:15 PM nang makatanggap ng tawag ang Dipakulaw Municipal Police Station ukol sa pagkasawi ni Rene at Divine. Kinabukasan, dinagsa ng reporters ang Aurora upang kunan ng pahayag ang mga pulis. Ayon sa pahayag ni Director Colonel Percival Pineda, natural accident ang nangyari. Hindi umano ito inaasahan at agad rin itong nilinaw na walang anumang foul play na nangyari. Sa parehong araw, dinala ang mga labi ng nasawi sa krematory sa QC. Agad ring lumuwas sa Maynila ang mga magulang ni Rene at isa sa mga kapatid nito mula sa Davao. Mabilis na kumalat sa social media ang balita. Nagluksa ang buong sports community at naghatid ng pakikiramay sa mga naulila ni Rene at Divine. Gayon rin ang Ateneo. Sinuguro ng mga ito na agarang isa sa ilalim ang buong team sa counseling sessions matapos ang insidente. Sa mga pahayagan, inilalarawan ang pangyayari bilang isang trahedya, subalit tila taliwas ito sa sentimiento ng mismong nanay ni Rene na si Rovelyn. Maraming katanungan ang hindi maalis sa isip nito. Nang humarap ito sa GMA News, tahasan nitong sinabi na walang sino man sa ADMU ang kumontak sa kanila nang mamatay si Rene. Walang tawag mula sa coaching staff, sa admin o kahit kanino mang representative ng school. Ang hindi nito matanggap, paanong nagkaroon ng pasa sa iba't ibang parte ng katawan ng kanyang anak. Ngunit ang isa pa sa hinaing nito ay kung bakit pinalangoy ang kanyang anak sa dagat nang may pabigat na 20 kilos. Bakit hindi ito agad na rescue sa dinami-rami nila roon? Basketball umanong pinunta roon ng kanyang anak, ngunit bakit nasa dagat ito? Nang direktang tanungin kung naniniwala ba itong may foul play na nangyari, hindi nag-atubili si Rovelyn at sinabing sigurado umano itong mayroon. Samantala, isa sa nag-viral na post ay galing sa account na Christine JG sa Facebook. Nagpakita ito ng larawan na sinasabing kuha ng katawan ni Rene. Ayon sa kanyang pagsasaad, bali ang left shoulder nito, may malaking pasa sa leeg at sobrang lubha ng tama sa bandang ribs. Ang ipinagtataka umano nito ay kung bakit walang anumang marka sa mukha ni Rene o pasa sa front body. Puro umano sa gilid at likod ang naging tama nito. Bakit walang sugat o gasgas kung nahampas man ito ng bato ng malunod? Ayon naman sa isang post ni Ralph Huwang na nakakabasa umano ng mga pangitain, ang nangyari ay hindi aksidente. Ayon rito, maloloko nyo ang marami pero hindi ang mga nakakakita ng pangitain sa mga larawan. May nag-send umano sa kanya ng picture ng mga biktima na patay na sa loob ng ambulansya. Dagdag pa nito, 6 ng mga kamay, 6 ng mga makasalanang kamay. Dalawang magkaibang istorya. Sa isang banda, ang police department na sa loob lamang ng 24 hours ay agarang nagpasya base umano sa pahayag ng mga saksing naroon na ang pagkamatay ay isang natural na aksidente. At
At sa kabilang panig, ang nanay ni Rene at ang publiko na puno ng katanungan sa kung ano nga ba ang totoong nangyari. Bakit hindi nakikipag-ugnayan ng universidad? Bakit walang nagsasalita? Mayroon bang hindi sinasabi o itinatago ang mga ito? Samantala, ang sinasabi ng mga pulis na witness statement ng natural accident ay nanggaling mismo sa players at coaches na naroon ng araw na yon. Ang parehong grupo na hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ring public statement na inilalabas ukol sa aktwal na pangyayari. Hindi man maituturing na kaduda-duda ang pananahimik ng mga ito dahil maaaring hindi pa din nila matanggap ang nangyari o kaya naman ay pinayuhan ng mga ito ng kanilang abogado na wag munang magsalita. Ngunit para sa maraming netizen na nakasubaybay sa balita, ang pagiging tikumbibig ng institusyon ay lalo lamang nagbibigay ng suspetsa sa publiko. Mas lalo lamang nauuhaw ang mga ito sa kasagutan. Dahil dito, isa sa mga nakalkal ng mga tao ay ang lumang podcast interviews na na-record ilang buwan na taon nang nakakalipas bago ang insidenteng ito. Laman ng nasabing clips ang ilan sa mga kilalang pangalan sa Philippines basketball kung saan sila mismo ang nagsalarawan kung ano nga ba ang nangyayari sa Blue Eagle Camp. At base sa pagsasalarawan ng mga ito, tila hindi simple lamang na beach outing ang nagaganap sa Aurora. Ayon kay former Blue Eagle Mike Nieto, dinadala ang team sa isang tagong resort kung saan kinukumpiska ang cellphone ng mga ito sa loob ng isang linggo. Wala umanong ideya ang players kung kailan sila gigisingin para maging sundalo for 1 week. Minsan, 3:00 pa lamang umano ng madaling araw ay pinapatunog na ang sirens upang simulan ng exercise sa buhangin at iba pang drills gaya ng paglangoy sa dagat. Samantala, isa sa pinaka napagtuunan ng pansin ng netizens ay ang nabanggit sa podcast ukol sa muntik ng pagkalunod ng kanilang batchmate habang ginagawa ang swimming exercise. At mismong si Coach Tab, ang parehong coach ni Rene at Divine ang nagsagip sa taong yun. Sa isa pang podcast, inilarawan naman ni former Blue Eagle Sean Ildefonso ang kanyang experience sa 3 salita. Parang pangsundalo. Bagay na sinang-ayunan ng iba pa nitong teammates. Malinaw mula sa nagkalat na clips na hindi ito isolated event, kundi isang paulit-ulit na gawain ng institusyon na itinuturing na bilang kultura ng Ateneo. Sa kabila nito, agad na dumepensa ang former Blue Eagle sa sentimiento ng publiko. Nagpost ang ilan sa mga ito ukol sa nasabing bootcamp at sinabing wag ilihis ang context ng video at idiniin na walang kinalaman ng camp sa initiation. Mahalaga umano naging papel nito sa kanilang propesyon na siyang humubog sa mga ito sa mabuting paraan. Gayunpaman, sa gitna ng kontrobersya na ito, naroon ang pangalan ng head coach na si Tab Baldwin, isang New Zealand-American coach na namuno sa Ateneo para sa 4 na UAAP Championships, isa sa mga respetadong figure sa Philippines basketball. Ayon sa iba't ibang former players, ang malamilitary training umano na ito ay nilikha walang iba kundi ni Coach Tab. Kaya naman na naging katanungan ng marami ay hindi na lamang sa kung ano nga ba ang nangyari noong June 8. Ngunit paano nga ba ito humantong sa isang masaklap at hindi katanggap-tanggap na trahedya? Paanong hinayaan ng Ateneo na magpatuloy ang aktibidad na ito na minsan ang nagdala sa tiyak na kapahamakan sa mga kabataang player? Lingid sa kaalaman ng marami, hindi na bago ang Aurora Resort bilang training location ng Blue Eagle sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, kilala ang lokal na dalampasigan nito sa pabago-bago at malakas na alon. Mismong nanggaling na rin sa police officers na ang insidenteng kinasangkutan ni na Butterbonia at Adili ay hindi ang unang pagkasawi dahil sa pagkalunod sa naturang lugar sa taong yun. Ayon sa mga ulat, walang swimming assessment na nangyayari para sa mga bagong players. Walang public protocol, waiver or briefing para sa open water activities na inilalabas ang pamunuan ng programa. Paanong kahit ang player na wala namang kakayanang lumangoy sa dagat ay pilit pa rin pinasasabak roon? Bakit nagpatuloy ang programa sa kabila ng reports ng muntik ng pagkalunod? Si Rene ay lumaki sa Mindanao. Hindi ito swimmer kundi isang basketball player. Walang anumang public record na nagsasaad na may sino man sa Ateneo ang sumuri sa kanya o sa kung sino mang papasok na freshman na mayroon ng mga itong kakayanan na lumusong sa open water habang nagsasagawa ng mga pahirapang physical activities.
At isa pa, halos wala pa itong 1 linggong nakakaapak sa campus. Walang katiyakan kung ano nga ba ang totoo. Ang sinasabi ng mga pulis na inanod ng malakas na alon habang naglalakad sina Rene at Divine o ang pagkakabit ng 20 kilos na pabigat sa kanilang katawan habang lumulusong. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang senaryo. Bagay na mabibigyan lamang ng linaw sa pamamagitan ng mga ebidensya. Sa kalalabas lamang na resulta ng autopsy, nakasaad na ang ikinamatay ni Rene ay asphyxia by drowning. Gayunpaman, ang tanging ipinapaliwanag nito ay kung paano nasawi ang biktima. Hindi ang kung bakit nasa dagat nga ito noon. Ano ang ginagawa ng mga ito sa tubig ng tangayin ng alon. Ang sanhi ng kamatayan at ang sanhi ng mga pangyayari ay hindi iisa. Hindi ito sapat upang sagutin ang katanungan ng lahat. Kaya naman ongoing pa rin ang investigation. Sa kasalukuyan, hindi pa inilalabas ang final na resulta ng mas komprehensibong forensic analysis ni Rene. Hiniling na rin ng pamilya ang Immigration Lookout Bulletin Order para kay Coach Baldwin. Bagamat nilinaw ng mga ito na walang personalan ang request na ito. Wala man umanong liability ang coach, ngunit ang nais lamang ng mga ito ay magpatuloy ang investigasyon. Patuloy naman ang kampanya sa social media para sa hustisya. Humihiling na rin ng autopsy ang pamilya ni Divine Adili. Marami ang nagpaabot ng labis na pagkadismaya sa ADMU dahil sa kawalan nito ng pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng mga manlalaro. Sa ngayon, nagkalat ang mga panawagan na nararapat lamang umanong may managot sa nangyari. Nagpatawag na ang Philippine Sport Commission ng isang panel na binubuo ng iba't ibang sektor mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas, CHED, UAAP at National Youth Commission sa layunin na maunawaan ang nangyari at maiwasan na itong maulit muli.